Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong maaring mangyari kay former Senator Trillanes. Mukhang balik kulungan ito mga kababayan. At ganun din po, ano po ang sinabi ng mga mambabatas tungkol dito sa pagiging entitled the Bratanela Queen na si Sara Pusit Duterte, no? Dahil sa patuloy niyang pagiging pusit, no? Siya po ay tinaguri ang Bratanela Queen Pusit. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagtulong sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. And may God save the Philippines. No? And may God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan itong napipintong pagkakulong, no? Ipakukulong po si former Senator Antonio Trillanes at ngayon po lumalaban ng pagka-mayor dyan po sa Caloocan. Kasi po ito pong matandang Duterte ay nasobrahan na po ang pagkapikon, hindi na po siya nakapagpigil at sinabi niyang ipakukulong niya si Trillanes, no? Actually, matagal na po nilang gustong gawin ito kay Trillanes eh, 'di ba? Unang-una tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung mga sinabi ni Pusit, 'di ba? Doon sa isa niyang parang lintaya niya sa kanyang social media account na sinabi niya, ini-imagine nga ng tatay niya kung paano ipategi si former Senator Trillanes, parang final destination. No, sinabi rin niya, no, pinatunayan din yata yan ni Las Cañas na parang pipit-pitin ng dump truck yung sasakyan ni Trillanes, no? Parang maladrama ang dating eh, no? At matatandaan nyo, di ba, pinare-revoke ni Duterte, nung matandang Duterte, na yung pardon, yung full pardon, yung presidential pardon na tanggap ni Trillanes noon kay Noynoy Aquino, di ba, nagkudita to, pinakulong ni Gloria, pero nung umupo si Noynoy Aquino, pinul pardon niya. Ngayon, nung naging presidente si Digong at ito ngang si Trillanes ay naging number one critic niya, no? Nilabas nga yung mga ganun din, bank statements at kung ano-anong ginawa ni Trillanes noon, pinapawalang bisa yung full pardon niya ni Trillanes. Pero, nagdesisyon po ang korte, wala ang karapatan niya. Wala po, hindi po nagtagumpay si Digong, kaya nga, asar na asar ito. No? Doon yung pagkakataon na talo si Duterte kay Trillanes. Dahil, aside from that, tuwang-tuwa itong si Trillanes na lalo siyang inasar-asar. O, ayan, no? Kaya hanggang nung nasa 11th Quadcom tayo, kitang-kita natin na talaga mga kababayan na yung pinakita ni Trillanes ay isang nakakagimbal talaga, no? Patuloy po ang pagdepensa ng mga Duterte diyan. Sinabi rin nung anak niyang vice presidenting Pusit na nakita naman daw yun at inimbestigahan ni Pusit, hindi naman daw totoo. Kung hindi totoo, bakit iginigiit ni Trillanes? Kung hindi totoo, bakit hindi nyo gawin yung sinasabi nilang bank waiver? O ngayon, no? Sabi ni Digong, siya ang may problema. Trillanes faces jail time for drug money lies. Ay, talagang nagalit po. Ha? Ang hihilahin kayo sa impyerno, no? Yung sobrang tapang, sobrang sinabing, sige na, ICC, alika na. Pero
ang dating sisisihin ang Marcos administration. Sinisisi pa ngayon na pakawala ni Pangulong Marcos si Trillanes. Bayaran ng Pangulong Marcos si Trillanes, mga kababayan. Mind you nakakabilib talaga. No? So in the end, ang sinisisi ay ang Marcos administration. Sabi pa ni Digong, wala naman akong ginagawa kay Pangulong Marcos. Umiiyak, mga kababayan. Ang gusto niya siguro isalba siya ng Pangulong Marcos. Tapos sabi pa niya, sabi nung aso niyang si Panelo na pwedeng mapaila ng impeachment case ang Pangulong Marcos kung papayagan ni Pangulong Marcos na mag-imbestiga ang ICC kila Digong at sa mga kasamahan nito. Wow! Ang galing talaga. Pero ang sabi ng amo nila, alin na kayo, imbestigahan nyo na ako. Tapos pag pinapasok, impeachment case. Ano lang ang sabi ng Pangulong Marcos? Kung gusto niyang magpa-imbestiga, siya yun. Pero kami, hindi kami makikipagtulungan. Nasaan ang impeachment? Amo mo ang mismong nagsalita. Amo mo ang nagyabang. Tapos pagpupunta ang ICC mag-imbestiga, impeachment kay Pangulong Marcos. Kasalanan ni Pangulong Marcos. Di ba ang galing lang? Talagang makikita nyo paano po nila dinideflect, nire-redirect ang mga katarantaduhan nila, paano sila maging pusit. Tatakbo sila, pero ang ibabato nila para yung kasamaan nila hindi makita, ibabato sa ibang issue at gagamit pa ng ibang tao. Ganun po itong mga Duterte at mga minions nila, mga duwag. DDS talaga kayo. Duterte Duwag Syndrome. Ngayon, si Trillanes ang pinagbabalingan, dahil nag-booking po Na-booking Hindi nila kayang idepensa yung sinabi ni Trillanes. Demanda nyo at magkaalaman. Makita ang transaction details ng bawat bank statement na yan o bank account na yan. Di po ba? Ito sabi ni Digong. Former President Duterte is optimistic that former Senator Antonio Trillanes IV will land in jail for spreading lies that he benefited from drug money. According to Duterte, according kay Duterte daw, there is no truth to Trillanes' allegations that drug money had been funneled into his bank accounts. The former leader plans to file a libel case against Trillanes, hoping to teach him a lesson for his defamatory remarks. Talagang tinatakot po si Trillanes, mga kababayan, Sabi niya, drug money. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang ano yan. Kailangan niyang iling niya ako doon hanggang dulo ng digdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then sa karami niyang libel na masasalubong, surely yan, isa diyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan, lalo na allegation ng droga. Ayan. Alam ng taong bayan kung ano totoo. Siya yung nagsisinungaling. Siya ang may problema, hindi kami. Ayan. So alam daw nating taong bayan kung sino ang nagsisinungaling. Sino nga ba ang nagsisinungaling? Bakit hindi kayo magpirma ng bank waiver kasi? Paano uusad yung pagpapatunay ni Trillanes kung walang bank waiver? Para po malaman namin ng mga taong bayan kung sino talaga ang nagsisinungaling. Kayong mga Duterte o si Trillanes? Di po ba? Dapat isama rin ang AMLAC dyan. Hindi nyo nga masabing talagang totohanan. Yung talagang sabihin nyo, sige, labasan. Di po ba? Ngayon, magkakaalaman sa korte. Kung i-require ng korte na bukalkalin ang inyong mga bank accounts, yan na yun. Malalaman natin kung totoo yung sinasabi ni Trillanes. Di po ba? Kasi dyan, ang dating niyan, kung hindi papayagang bukalkalin ang bawat transaction details niyan, walang kwenta. Kumbaga, one-sided. Di po ba? Ngayon, yang inaantay natin, court order. Para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling si Trillanes, bakit ngayon lang kayo umalma? Bakit hindi nyo kaagad dinamanda yan after nung bumaba ka? Bakit hindi nagdemanda ang misis mo?
'Di ba? O wala na kayo sa public eye, private na kayo after 2022 of June. O dapat 'yan, oy, demanda natin 'to, sinirang puri tayo. O 'di ba? Saka sa tinagal-tagal na nung 6 na taon na 'yan, ano yung mga transaction nung mga panahon na 'yon? Ang sabi ni Panelo sa isang bank statement, sabi ni Trillanes, may 210 million dyan. Pero ang sabi ni Panelo, nung chinek daw nila yung account, 16,000 lang. O bakit din nyo sinabi yung transaction details? May mga perang lumabas ba? May mga perang pumasok? Kailan yung mga transaction? Yun po yun. Para malaman natin, no, makastigo natin kung si Trillanes ay nagsisinungaling at pupurihin natin kayo. No? O wala naman pala kung ganon. Trillanes, sinungaling ka pala eh. O ganon sana. Kaso sinabi nyo, 16,000 lang ang laman, hindi 210. Kailan yun? O, meron bang ang transaction details kayong binigay? Hindi. Binigay nyo lang yung remaining balance ng account. So therefore, nag-e-exist yung account. Totoo yung account. Now, give us a further details about the transaction of it. Kung talagang walang 210 million, kung talagang 16 million lang o dormant yung account na yan. Meaning, walang pumapasok na transaction. Ngayon, kung dormant yung account na yan, alam nyo naman ang nangyayari sa ating bansa, di ba? Minsan, merong monthly fee. Minsan, kailangan ma-maintain mo yung required balance ng account. Otherwise, kukuha na ng pera ng bangko yan. Di po ba? Ganun po eh. O, ngayon, sabi niya, si Trillanes ang may problema. O, problema ni Trillanes na i-prove yan kasi siya ang nag-a-accuse. Now, if the court will give him these tools to show the veracity of those accounts, so ikaw din ang mayayari. Ikaw ang may problema. Di po ba? Pag ang korte nag-decide na buksan niyang mga bank account na yan, tignan ng details, kayo ang may problema. O, di po ba? Kung mapatunayan niya lang na may ganitong amount na 210, saan galing ito? Paano pumasok yan? O, di yari, di ba? Ay, nako, mga kababayan. Kaya nga, eto, napakagandang antayin ang magiging resulta. Itutuloy ba yung pagpapile ng libel? Kasi puro daldal lang eh. Di ba? O magpapailan niya. Parang tinatakot niya si Trillanes. Parang sinasabing mag-apologize ka na bago ko paggawin itong sinasabi kong pagpapile ng libel case laban sa'yo. Pero sa tingin ko, si Trillanes, sa dinami-dami ng demanda na yan, laban na napasukan niya sa mga Duterte, so be it. Mag-file ka. Kasuhan mo ako. Yun lang po yan. O yun po yung aking opinion. Kaya antayin natin ang magiging resulta nito. Yung tapang ng bibig ni Digong, gagawin niya kaya? Kasi flip-flopper ito mga kababayan eh. Sinabi niya ngayon, bukas wala. Antayin mo. O hanggang sa tuluyan ng mamatay, di ba? Parang nananakot. Tinatakot niya si Trillanes. Natakot ba si Trillanes sa kanya? Nung akmang babatuhin niya ng mic? Hindi. O, napikon siya. Dahil sinabi ni Trillanes, halika, sampalin mo ako. Pirma ka muna waiver. Diba? Malakas ang loob ni Trillanes kasi alam niya eh. Parang nasa katotohanan siya. Ang inaantay niya lang, he is being restricted by this law na bawal mong kalkalin yan. O, ngayon, i-waive mo yung secrecy. Pirma ka. O, tingnan natin. Malalaman natin. Di po ba? O, kasi hindi nila pinabulaanan yung account eh. Kinonfirm nila yung existent ng account at meron ngang 16,000 pesos, hindi 210 million. Yun lang yan. So meaning, yung mga accounts na yan, baka nga totoong nag-i-exist. O, hindi pinabulaanan eh. Ano yung mga account na hindi sa amin? Hindi totoo talaga yan. Diba? O, okay. O kayo po, no? Anong masasabi nyo dyan kay Trillanes at Digong? Ano na yan? Matagal na yan, no? Maabot na to ng mga 8 taon, 10 taon na yata. Oh. Now, punta naman tayo dito sa mga sinabi ng mga mambabatas, mga kababayan. Dahil itong beeping pusit ninyo, hanggang ngayon, feeling po na siya ang presidente. Ayaw niyang matatanong. Ayaw niyang magagambala. Kasi sayang lang daw ang mga oras niya. No? Biruin niyo, sabi niya, ayaw kong pupunta dyan sa hearing ng committee ni Joel Chua kasi sayang ang oras ko. No? Ganun pala. Bakit ka pumunta sa Quadcom hearing nung tatay mo? Di ba? May video nga dyan eh. Habang nagdradrama yung tatay niya, tawang-tawa siya, mga kababayan. Oo, iniisip niya,
Laking sinungaling ng tatay ko. Opo, mga kababayan. Meron pong video dyan. Puntahan nyo lang yung FB page ni Mr. Benji Contreras. Makikita nyo. Kasi hindi ko pwedeng isama kasi may music po. Baka ma-CPR tayo. No? Ang tapang niyang magsabing, sayang lang ang oras ko. Kala mo naman, busy-busy siya. Pumunta ka nga doon sa tatay mo, di ba? Oh, di ba? Nasayang ang oras mo doon. Ilang oras kang nag-uupo-upo doon, nagdrama-drama doon. Ngayon, pinagsabihan niya yung mga mambabatas ng kung ano-ano tungkol sa pag-imbita sa kanya sa November 20 na hearing ng committee ni Joel Chua na Good Government and Public Accountability. Ngayon, may sinabi ulit pa, dinagdagan pa ng mga dalawang mambabatas yung kanilang mga statement. No? Sabi rin ulit sa Politico, Budol style, lawmakers hit Sara Duterte's plan to skip House Confidential Funds probe. Oh, two lawmakers criticized Vice President Sara Duterte's plan to skip the November 20 hearing at the House Committee on Good Government regarding the alleged misuse of 612.5 million in confidential funds in 22 and 23. Biruin nyo, hindi nagsawa sa confidential funds itong Queen of Bratanelang Pusit na ito. Nung mayor siya ng Davao from 2016 to 2022, no? 2.6 billion pesos in total. From 2019 to 2022, 460 million each per year ang kanyang confidential fund. Siya ang pinakamalaki sa lahat ng city o ng LGU. Saan niya pinunta yung pera na yon? Bakit yung iba, Quezon City, Manila, tag-iilang milyon lang, 10 million, 15 million, pero sa kanya umabot, lumagpas ng 100 million? Anong ginawa niya? Bakit meron pa ring mga sa Davao? 'Di ba? Mga insurgent, sabi nila naubos daw ang insurgent. Saan na pinunta? Saan mo pinunta yung pera? O ngayon, may problema na naman, 612.5 million, 22 and 23. Natigil lang noong 24 budget. Pero hindi siya makapagpaliwanag. So, paano siya inaudit ng COA during the time na mayor siya? Paano inaudit ng COA yung kanyang CIF fund nung mayor siya ng Davao? Yung pong nakakapagtaka. Ibig sabihin, kung pareho lang yung ginagawa ni Pusit, yung ginawa niyang pagre-report ng kanyang CIF during those years na mayor siya, iba yung ginawa niya ngayon ng pagre-report, paggastos ng 22-23 CIF niya? O pareho lang? Yun ang napapaisip ako, mga kababayan. Kung nakaugalian niya na pareho lang naman yung ginagawa niya, bakit ngayon lang nilabas ng COA itong mga disallowance na to? Bakit doon lang siya nagkaroon ng mga maalumanla na transaction? Di po ba? Pero nung mayor siya, napagtakpan ba yun? Nasobrehan ba yun? Nagtatanong lang sino yung auditor ng COA na nag-audit sa kanya? Whether natakot, tinakot, o nasobrehan. Ganun yun Kasi isipin nyo nagbago ba siya ng modus operandi niya? O, di ba? O, ngayon, tanong lang yun mga kababayan, di ba kayo napapaisip? O, eto, dinagdagan nila Kong Hun at Ortega ang sinabi nila tungkol sa refusal ni Bratanele Queen Pusit ang hindi pag-attende, ang pag-ignore dyan po sa hearing. Kasi ang ugali nito, ayaw matatanong. You don't ask questions. Wala kayong karapatan. Ganun po yan Kasi feeling niya, siya po ang pinakamagaling. Feeling niya, perpekto po si Sara Duterte Carpio. Kaya wag nyo siyang tatanungin. So, paano magiging leader ng bansa yan? Wala man lang humility. Makita nyo magsasasagot sa mga press con. Immature na immature. Derangement. Ika na nung kaibigan natin, Duterte Deranged Syndrome. Ganun po Krung-krung Kung magsalita siya, walang immaturity. Feeling niya, laro-laro lang po. Walang seriousness. Oo. Puro pang-aaway. Mga sanggano ang dating. Parang akala mo makikipagrambulan lang sa kalye. No? Ito po sabi ni Kong Hun. Kasi ang gusto ni Pusit, magpadala na naman ng affidavit.
Eh, yung affidavit na yan, mala nyo, hindi siya ang gumawa niyan eh. Writer na naman yan eh. 'Di ba? Puro na lang pagbasa, pagsulat ng statement o affidavit. Napakadali gumawa ng affidavit, mga kababayan. Nandyan na lang yan, may template na yan, no? Sabi ni Kong Hun, walang masama sa affidavit. Pero ang problema ay yung budol style niya. Budol style, oo. Sinasabing hindi siya inimbitahan. Pero ngayon may pagkakataon siyang linawin ng issue, ayaw na niyang humarap. Kung walang itinatago, bakit hindi kayang sagutin ng harapan ang tanong ng Kongreso at ng taong bayan? Correct. Instead of attending, Duterte said she would submit affidavits to the committee. Nako, dapat yung affidavits na yung binabasura nyo, sinisred ninyo. Immaterial po yan. Nakahanda na yan. Oo. Template na nga lang yan eh. Pipirmahan niya lang yan eh. Tanong, siya ba gumawa niyan? Diba? Ortega said the submission of an affidavit is a clear tactic to avoid scrutiny. Positive. Di po ba? Hahanap at hahanap ng paraan para makaiwas. O, tulad ng nasabi natin dati, no? Ito, alam nyo na. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Oo, yan. Isa sa mga dahilan niya, yung pangbubudol niya, pagbibigay ng affidavit or official statement. Sabi ni Ortega, isang pambubudol na naman ito sa ngalan ng panawagang sumagot si Sara dahil gagamitin ang affidavit para makatakas at hindi mag-appear sa hearing. Hindi ito sapat para linawin ang mga issue ng confidential funds. Harapin niya ang mga tanong ng publiko at ng Kongreso. O yan, di ba? Tama naman. Harapin mo, no? Huwag kang duwag. Duwagers, matapang lang magsalita pero wala sa gawa, mga kababayan. Oo. Okay, ito pa ang sabi ni Kong Hun. The House Blue Ribbon Committee has given the Vice President every opportunity to clear o to clarify the use of public funds under her office. Ang tanong ng taong bayan, nasaan ang malinaw na paliwanag? Wala. Tingnan nyo na lang yung acknowledgement receipt ko. Nandyan si Mary Grace Piatos. Oo, nandyan yung 34 safe houses. Nandyan naman yung certification ng YLS. Oo, yung 15 million. Nandun yan. O, di ba? Wala na. Tanong, pinabulaanan po yung certification eh. Ginamit nila yung Philippine Army para gumastos ng 15 million. O, di ba? Saan napunta? Diba? Wala pong natanggap ang Philippine Army na 15 million dun sa programa nilang Youth Leadership Summit. Sabi, nanghingi sa amin ng certification pero wala naman po kami natanggap na 15 million. O saan napunta yun? Diba? Baka naman napunta sa mga sobre-sobre. Tatanong lang. Oo. Ortega warned that Duterte's continued absence would only fuel public doubt. Kung magpapatuloy ang pag-iwas, lalong magdududa ang publiko. Huwag natin hayaan ang mga budol tactics na maghari. Kong Hun urged Duterte to reconsider her decision, reminding her of the importance of public trust. As public servants, our duty is to the people. Vice President Duterte owes it to the Filipino people to provide answers, not just on paper but in person. Wala eh. Bratanela nga eh. Oo. Feeling niya, wala kayong silbing mga congressman kasi siya po ay Vice President. O paano pag naging presidente pa yan? Wala na. Ubos ang kaban ng bayan. Walang accountability, walang transparency. O yan po, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.